May tanong ako sa'yo. Kailan ka huling natuwa sa sweldo mo? Hindi yung natuwa ka dahil sumahod ka na at may pambayad ka ng mga bills mo. Ang tinatanong ko ay yung natuwa ka dahil sapat ang sweldo mo sa effort na binigay mo sa trabaho, napakiramdam mo na kahit papano ay mas magaang ang buhay mo kaysa noong nakaraang taon. At hindi ka lang basta nabubuhay araw-araw. Kasi kung magiging honest tayo, sobrang daming Pinoy ngayon ang pagod na pagod na. Hindi dahil sa tamad sila, hindi dahil sa kulang sila sa sipag o diskarte, kundi dahil nasa trabaho sila na unti-unting kumakain ng oras nila, lakas at pangarap nila. Pero halos wala namang binabalik para umasenso sila. Araw-araw silang gumigising para magtrabaho para sa iba. At ang masakit pa doon, tinatawag natin itong stable yung ganitong uri ng trabaho. Stable kasi buwan-buwan nga naman ay sumasahod ka. Stable kasi may title sa calling card mo o sa profile mo sa LinkedIn. Stable kasi nakasanayan na natin at takot tayong bitawan ang trabaho na ito. Pero ang tanong ko sa'yo, alam mo ba kung ano ang hindi stable? Hindi stable ang presyo ng mga bilihin na patuloy na tumataas. Hindi stable ang mental health mo na unti-unting nauubos kakatiis mo sa trabahong ayaw mo. At lalong hindi stable ang future mo kung ganito palagi ang takbo ng buhay mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang samklase ng trabaho na unti-unting sumisira sa buhay mo. Kahit nasa labas ay mukha namang maayos, disente at katanggap-tanggap ang trabaho mo. Hindi ito pananakot. Isa itong reality check, lalo na para sa mga Pilipinong gustong umasenso, gustong makaahon, pero hindi maintindihan kung bakit parang walang nangyayari pa rin kahit sobrang effort na nila. At kung may isa man sa mga ito na sasabihin ko ay tumama sa'yo, tandaan mo ito. Ang ibig sabihin lang nun ay dapat gumising ka na. At kapag gising ka na, doon pa lang talaga magsisimula ang pagbabago. Kaya tara, simulan na natin. Una, trabahong 2 hanggang 5 taon na hindi gumagalaw ang sahod mo. Unang klase ng trabaho na dapat mong pag-isipan ay yung ilang taon ka na sa trabaho pero same pa rin ang sweldo mo. Kahit sabihin pa nilang may annual evaluation, pero pagdating ng sahod, wala pa rin naman itinataas. Dito nagsisimula ang tahimik na pagkasira ng buhay ng maraming Pilipino. Habang loyal ka, habang tahimik kang nagtitiis, ang inflation naman ay dahang-dahang pumapatay sa purchasing power mo. Kaya yung dating kasya ang sweldo mo sa loob ng isang buwan, ngayon ay parang sapat na lang sa loob ng isang kinsenas. Hindi naman sa nagiging tamad ka, pero pakiramdam mo palagi ay parang kulang ang sahod mo. Ang masakit pa, sinasabi sa'yo na palagi ka magpasalamat kasi may trabaho ka. Totoo, mahalaga ang trabaho, pero hindi dapat ikinukulong mo ang future mo. Kung taon na ang binigay mo sa trabaho pero wala pa ring growth sa income, then dapat mag-isip-isip ka na. Ang pangalawa, trabahong kumikita ka lang kapag nandun ka physically. Kapag pumasok ka, may bayad ka. Kapag hindi, then wala. Kapag nagkasakit ka, problema mo na yon. Kapag gusto mo magpahinga, may deduction ka agad sa sweldo mo. Ito ang klase ng trabaho na parang sinasabi sa'yo na ang halaga mo ay katumbas lang ng oras na kaya mong ibenta. Sa Pilipinas, normal ito sa maraming industriya. Kasi habang bata ka pa, kaya mo pang magpuyat, mag-overtime, mag-double shift. Pero habang tumatanda ka, bumababa ang capacity mo na magtrabaho. Pero ang gastos mo, patuloy na tumataas. Sa ganitong setup, hindi ka nagbibuild ng asset na pwedeng kumita kahit wala ka, kundi inuubos mo ang oras mo kapalit ng sweldo. At tandaan mo na dapat mag-isip ka ng mga paraan na pwede kang kumita kahit wala ka. Isipin mo kasi ito, ang oras ay hindi napapalitan at isang beses lang yan binibigay sa atin. Ang pangatlo, trabahong overwork ka pero walang asenso. Ikaw ang laging maaasahan, ikaw ang laging may extra task, ikaw ang laging tinatawagan kahit day off mo. Pero kapag usapan na ay promotion, biglang sasabihin sa'yo na pag-iisipan muna namin. Dito nalulunod ang maraming masisipag na Pilipino. Akala kasi natin na sapat na ang sipag para mapansin. Pero ang totoo, may mga kumpanya na hindi ka binavalue, kundi inaabuso ka lang. At kapag naramdaman mo na replaceable ka kahit todo bigay ka sa trabaho, malinaw ang mensahe na ito. Hindi ka investment para sa kanila. Isa ka lang makina. At ang makina kapag nasira ay pinapalitan. Ang pang-apat, trabahong walang skill development. Araw-araw na lang ay pare-parehas lang ang ginagawa mo. Pareho lang ang problema, pareho lang ang solusyon. Taon na ang lumipas pero ikaw wala pa rin natutunan na bago. Sa umpisa ay okay lang kasi kumikita ka. Pero darating ang araw na mawawala ang trabaho na yan. At kapag nawala yan, ano pa ang kaya mong gawin? Anong skill pa ang meron ka? Sa panahon kasi ngayon, hindi sapat yung experience lang. Dapat may iba't iba kang skill na makakatulong sa'yo para kumita ka ng pera. Kahit mataas ang sahod mo ngayon, kung wala kang growth,
then delikado yan. Isipin mo na lang na umiiyak yung iba kasi nawalan sila ng trabaho. At doon lang kasi nila na-realize na wala pala silang backup. Kaya wag mong hintayin na dumating ang araw na mangyari yan sa'yo. Ang panglima, trabaho na hindi mo kaya mag-survive ng isang buwan nang walang utang. Kakasweldo mo pa lang, naka-assign na kung kanino at saan mapupunta ang pera mo. Pang bills, pang grocery, pang bayad ng utang ulit. Hindi ka na nagbabudget para mag-ipon. Nagbabudget ka na lang para mag-survive. Ito ang pinakadelikadong klase ng trabaho dahil tinuturuan ka nitong masanay sa hirap. Unti-unti mo nalang tinatanggap na normal lang ang mangutang para mabuhay. Pero hindi ito normal. Ang trabaho ay dapat nag-aangat sa'yo at hindi hinahatak ka pababa. At kapag buwan-buwan kang umuutang para lang mabuhay, hindi ka talaga malaya kundi alipin ka na ng utang. Ang pang-anim, trabahong sinisira ang mental health mo. Araw-araw ka na lang nakabado. Linggo pa lang, ayaw mo nang bumalik sa trabaho. Kahit nasa bahay ka, dala mo pa rin ang bigat ng trabaho mo. May mga Pilipino na sinasabi na tiisin mo na lang, mahirap talagang magtrabaho. Pero ang tanong, hanggang kailan? Tandaan mo na walang yumayaman sa trabahong winawasak ang sarili nila araw-araw. Ang pera pwedeng kitain ulit, pero ang mental health mo kapag nasira na, mahirap na yan ibalik. Kaya kung ang trabaho mo ang dahilan kung bakit nawawala ang sigla mo, ang tiwala mo sa sarili at ang gana mo sa buhay, malinaw na sign na ito. Dapat ka nang maghanap ng ibang trabaho. Pangpito, trabahong nasa kumpanyang naghihingalo na, delayed ang sahod, cost cutting, layoffs na parang normal na lang. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano ka pa kasipag, limitado ang kaya mong gawin. Hindi ka pwede maging stable sa sistemang gumuguho na. Maraming Pilipino ang nananatili sa ganitong trabaho dahil takot sila. Takot silang magsimula ulit. Takot silang mawalan ng sweldo. Pero alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Yung manatili sa barkong palubog na. Hindi ka bayani para magstay pa sa kanila. Kasi kung hindi ka aalis kagad, lulubog ito kasama ka. Ang pangwalo, trabahong wala ka ng oras para sa sarili mo. Pagod ka na pag-uwi. Weekend mo na lang ang pahinga, minsan papapasukin ka pa. Wala ka ng energy para mag-aral, mag-upskill o mag-build ng side income. Unti-unting kinukuha ng trabaho mo ang kakayahan mo na mangarap. Ang masama pa dito, hindi mo ito napapansin kaagad. Akala mo na normal lang ang mapagod. Pero kapag tumagal na, wala ka ng choice. Kapag araw-araw ka napapagod at wala ka ng lakas para magsimula ng mas magandang bukas, malinaw na ang trabaho mo ay parang linta na hinihigop ang lakas mo para wala kang ibang magawa kundi magstay sa kanila. At kapag palaging ganito, future mo ang talo. Hindi ko naman sinasabing mag-resign ka kagad bukas. Ang sinasabi ko lang ay magising ka ngayon at magsimulang mag-isip ng malinaw para sa sarili mo. Simulan mo sa maliit na hakbang. Mag-aral ng bagong skill na pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad sa'yo, mag-build ng extra income na kahit dahan-dahan lang, at magplano ng exit kahit mahaba pa ang timeline mo sa trabaho. Tandaan mo, ang trabaho ay dapat nagsisilbing tulay papunta sa mas magandang buhay, hindi kulungan na pumipigil sa iyong umusad. Ang sipag ay dapat may direksyon at hindi puro pagod lang, at ang oras mo ay mahalaga kaysa sa sweldong hindi naman tumataas. Kaya kung napaisip ka sa video na ito, i-share mo naman, baka may isang Pilipino na kailangan din marinig ito ngayon. At kung gusto mo talagang umasenso, tandaan mo ito. Hindi lahat ng trabaho may sweldo ay may future ka. Piliin mo ang laban mo para sa iyo at sa mga pangarap mo. Ikaw ba? Agree ka ba sa mga sinabi ko? Type yes sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.